Ngayon ay pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga basic dito sa Alight Motion at papaliwanag ko sa'yo sa madaling paraan. Sigurado ako na pagtapos ng videong to baka masabi mo na hindi naman pala ganun kahirap eh. Okay, ngayon ay magsimula na tayo, unahin na natin tong shape. Pag pinindot mo yan, makikita mo tong mga shape. Pwede kang pumili dyan ng kahit ano at ilagay sa edit mo. Ang sunod naman ay media. Dito mo naman makikita yung mga photo or video mo. Sunod ay ang audio, siguro naman alam mo na nakalagay dito. Object and element. Okay. Dahil sa basic pa lang naman tayo, hindi muna natin pag-uusapan yan. Freehand drawing. Kung magaling ka mag-drawing para sa'yo to. Tulad ko, vector drawing. Dito ay pwede ka gumawa ng sarili mong object or shape na wala dun sa shape column. Text. Pag pinindot mo yan, lalabas tong apat na box. Itong line object, kaya nito ilipat yung text. Sunod ay text font. Pwede kang pumili ng gusto mo. At pwede ka din mag-import ng download font. Sunod ay size ng text mo. Ito naman ay kung ano gusto mong kulay na gamitin sa text mo. Okay, sunod naman natin pag-uusapan ay ito. Lalabas to pag pinindot mo yung clip. See, ngayon explain ko naman sila. Una itong color and fill. Pag pinindot mo yan, lalabas tong apat na box. Yung una parang disable kasi nawawala. At pwede mo din yan palitan ng kulay. Ang pangatlo naman ay parang color fade o gradient. Pwede mo din yan palitan ng kulay o style na gusto mo. Panghuli ay makikita mo tong select media. Pag pinindot mo yan, lalabas yung mga photo at video mo. Ibig sabihin ay pwede mo palitan yung laman ng object mo. Sunod naman natin ay ang border and shadow. Pag pinindot mo yan, makikita mo tong on and off. Color at size adjust. Sa baba naman ay yung mga panggilid. Ito naman ay ang border, na parang ganun lang din sa kanina, ang nadagdag lang ay itong inside, center at outside. Ang panghuli ay itong shadow. On nyo lang yan. Tapos sa baba makikita nyo yung size. Ito yung kung gaano kalaki yung gusto mo maging shadow. Alpha, ibig sabihin naman ito ay kung gaano ka dark o kadilim yung shadow na gusto mo. Position, dito naman kung saan mo gusto ilagay. Yung shadow mo, ikaw na ang bahala. Blend and opacity. Ito yung opacity at sa baba naman yung blend. Pag marunong ka mag-CapCut, alam mo na kung para saan yon. Pumili na lang kayo kung ano yung gusto nyo dyan. Move and transition. Dito ay pwede mo igalaw yung object mo kahit saan mo gusto. Sunod ay itong rotate, size, at dito naman ay pwede mong itabingi yung object mo. Next is edit shape. Dito ay pwede mo i-adjust yung shape ng object mo. Presets. Dito ay pwede ka mag-save ng effect at gamitin mo sa iba mong mga edit. Paano mag-save? Makikita mo yan dito. Pag na-save mo na, hanapin mo na lang dito yon sa preset and then apply. Last ang effect. Dito ay makikita mo na nakaayos na ang mga effect. Kaya hindi ka na gaano malilito sa paghahanap. At dito naman lalabas yung mga recent effect na ginamit mo. Dito ay pumunta ako sa opacity and visibility. At pinili ko tong fade in and out. Meron ka ng smooth fade in and out. Naintindihan mo ba lahat ng sinabi ko? Kung may gusto pa kayong matutunan o malaman, comment lang kayo sa baba para magawan natin ng video yan.